Dinala ni Lawrence si Santino kung saan itinuro ni Chito kila Rigor at Mando na lugar kung saan laganap ang bentahan ng droga at pustahan para sa underground fighting. Ang gusto lang sana ni Santino ay hanapin si Tisoy para panagutin sa akala niyang pagpatay kay Coach Gary. Ngunit nang pumasok sila sa loob, nagulat si Santino na sa pasugalan pala siya dinala ni Lawrence. Nakita nila doon si Tisoy. Kinumbinsi ni Lawrence si Santino na kung gusto niyang makuha ang hustisya sa pagkamatay ni Coach Gary, kailangan labanan niya si Tisoy. Ngunit sa labanang iyon ay isa lang ang mabubuhay. Lumapit ang isang matandang lalaki sa kanila para tanungin kung gusto nilang pumusta kay Tisoy. Sinabi ni Lawrence na gustong lumaban ang kasama niya na si Santino kay Tisoy. Nakita nila si Tisoy kaya agad na lumapit ito at sinigawan si Santino. Nagkahamunan at muntik mag-away ang dalawa pero pinigilan sila ni Lawrence at ng matandang lalaki at sinabi na sa ring nila ibuhos yung galit nila. Sa loob ng banyo, nagalit si Santino kay Lawrence dahil sa pagpigil nito na masuntok niya si Tisoy. Sinabihan siya ni Lawrence na pag ginawa niya yun ay siguradong makukulong siya. Kaya kinumbinsi niya ulit ito na labanan na si Tisoy sa loob ng ring at napapayag na rin si Santino sa galit niya kay Tisoy. Tinanong siya ni Lawrence na bakit hindi niya isumbong sa tatay niyang pulis ang lahat ng nangyari. Sinagot siya ni Santino na kung siya nga na sariling anak ay pinakulong ni Rigor kaya wala siyang maaasahan sa kanyang ama. Wala nang sinabi pa si Lawrence at pinaghandanan niya si Santino para sa laban nila ni Tisoy. Nagpasalamat naman si Santino sa pagdala ni Lawrence sa kanya kay Tisoy. Ilang sandali pa ay dumating din ang grupo nila Edwin para magbenta ng droga sa mga tao sa loob. Tinulungan sila makapasok ni Tisoy pero sinabihan sila na wag lang manggugulo. Niyaya rin sila nito na manood at pumusta sa kanyang laban. Maya-maya ay sinamahan na sila ng kaibigan ni Tisoy papasok sa loob para ituro ang magandang pwesto sa pagbebenta ng mga droga. Dumating naman si Lawrence para sabihin kay Tisoy na nagawa na niya ang inutos niyang dalhin si Santino sa kanya para kalabanin siya. Pumusta si Lawrence kay Tisoy kaya gusto niyang manalo si Tisoy kahit buhay ni Santino ang kapalit. Nakapagbenta naman agad sila Edwin at mga kasamahan niya ng droga kaya tuwang-tuwa sila na ibalita kay Angkong. Nagaya na din si Teban umuwi dahil ubos na ang produkto nila. Pero sinagot siya ni Edwin na pumusta na muna sila sa laban nila Tisoy at Santino at baka madoble pa pera nila. Hindi pa din makapaniwala si Ben na ganun pala kasama sila Don Facundo dahil muntik nilang mapatay sila Tanggol. Sabi naman ni Amanda, kung nakinig lang sana si Tanggol sa kanila ay hindi nangyari yun. Nagsalita din si Primo na kasalanan din daw niya ang nangyari na sana pinuntahan agad nila si Tanggol nung hindi nila matawagan. Pero sumagot si Berting na wag sisihin ni Primo ang sarili niya at wala siyang kasalanan. Nasambit din ni Ben na mabuti na lang at nakayanan nilang parusa sa kanila at nagawa pa nilang makatakas. Sumang-ayon naman si Berting at sinabing maswerte talaga si Tanggol na dumating ang mga kalaban ng mga kabalyero. Kahit sila Divina, Peng at Raul ay napabilib kila Tanggol dahil natakasan nila ang kamatayan. Sinabi ni Peng na iba talaga dumiskarte ang mga taga-Quiapo. Sinigundahan naman ni Raul na bilib siya talaga kay Tanggol dahil kahit anong gusot, kaya nitong lusutan. At dahil sa nangyari, mas tumaas raw ang respeto at paghanga ni Divina kay Tanggol. Buong akala ng mga kaibigan ni Tanggol ay mamamatay na silang lahat sa kamay nila Facundo. Habang ginagamot nila ang mga sarili nila, kanya-kanya sila ng litanya tungkol sa nangyari. Humingi naman ng tawad si Tanggol sa kadahilanang nadamay pa sila sa galit ni Facundo sa kanya. Iginanti lang naman daw niya si Bubbles at yun ang nararapat kay Pablo. Hindi din naman inakala ni Tanggol na may mangyayaring masama sa kanila, na sana raw ay hindi na niya sila isinama kay Don Facundo. Sumagot si Teng na ayos lang yon, ang mahalaga ay ligtas silang lahat. At nagsimula na ang laban ni Santino at Tisoy. Nagulat sila Edwin na siya pala ang magiging kalaban ni Tisoy. Akala ng kasama ni Edwin ay madudurog si Santino dahil mas malaki si Tisoy sa kanya. Oras na ng pustahan.
Mas marami ang pumusta kay Tisoy kasama na si Lawrence at karamihan sa kasama ni Edwin. Pero si Kidlat at Edwin ay kay Santino pumusta. Nagsimula na ang laban. Sa umpisa ay mukhang natatalo ni Tisoy si Santino. Dahil sa laki niya ay nasuntok niya agad si Santino. Pero magaling at mabilis si Santino. Buo ang loob nito at palibhasa, panay ang pagsasanay sa kanya dati nila Roberto sa gym ni Coach Gary, naging magaling lalo si Santino. Kaya lahat ng suntok ni Tisoy ay nasalag niya at nasuntok din niya ito. Pero sanay din si Tisoy makipaglaban kaya tinamaan niya ng ilang suntok si Santino hanggang sa bumagsak ito. Naisip naman ni Tanggol si Bubbles at hiniling na sana ay matahimik na ang kanyang kaluluwa ngayong patay na ang mga taong gumawa sa kanya ng kawalang hiyaan. Sa isang banda ay nanghihinayang si Tanggol para kay Bubbles dahil hindi nito nalaman ang tunay niyang katauhan at lalong hindi niya nakilala ang totoo niyang ama na si Marcelo. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa nalamang si Marcelo pala ang tatay ni Bubbles. Mabuti na lang din at pinili ni Marcelo ang magpakaama kay Bubbles kaya sinagupan niya sila Facundo na banggit ni Teng. Kung hindi, baka lahat sila ay patay na ngayon. Inamin ni Tanggol na talagang nawalan na siya ng pag-asa at inakala niya na katapusan na talaga nila. Wala na siyang makapitan o mahingan ng tulong kaya nagdasal siya dahil alam niyang wala na silang ibang malalapitan pa. Sa pagpapatuloy ng laban nila Tisoy at Santino, nakakabawi na si Santino at napabagsak din niya si Tisoy. Ngunit nakatayo din ito agad at sinubukang bawian si Santino, pero sadyang magaling si Santino at nasalag niya ang mga suntok ni Tisoy hanggang sa sinuntok at sinipa niya ito kaya napatumba niya si Tisoy sa pangalawang pagkakataon. Kaya para mas maging masaya raw ang laban, naglagay ng kutsilyo ang referee sa gitna at agad itong nakuha ni Tisoy. Pero sa bawat pagtatangka niyang saksakin si Santino ay hindi niya ito tinamaan. Hanggang sa naagaw ni Santino ang kutsilyo at pwedeng-pwede na niyang patayin si Tisoy. Ngunit hindi niya ito ginawa at hinagis ang kutsilyo. Lumapit siya kay Lawrence na kung pwede ay itigil na nila ang laban. Pero sinabi ni Lawrence na kailangan nilang tapusin ang laban. Nakuha ulit ni Tisoy ang kutsilyo at muling sinubukan saksakin si Santino. Mabuti na lang at naiharang ni Santino yung kahoy na mula sa upuan at iyon ang nasaksak ni Tisoy. Sinipa niya ito at pinagsusuntok hanggang sa tuluyang napabagsak na niya si Tisoy.